ang lalaking patay ang isang kamay. Tingnan po natin, umalis si Jesus at pumunta sa sinagoga. May isang lalaki roong patay ang isang kamay. Naroon din ang ilang taong naghahanap ng pagkakataon upang maparatangan si Jesus. Kaya't siya'y tinanong nila, naayon ba sa kautusan na magpagaling kung araw ng pamamahinga? Sumagot siya, kung ang sino man sa inyo may tupang mahulog sa balon kung araw ng pamamahinga, hindi ba niyo iaahon ito? Higit na mahalaga ang isang tao kaysa isang tupa, kaya't naayon sa kautusan ng gumawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga. Pagkatapos, sinabi niya sa tao, iunat mo ang iyong kamay. Iniunat nga niya ito, ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis naman ang mga Pariseo at nag-usap-usap kung paano ipapapatay si Jesus. Ito, binibiruho ninyo ito. Talagang sinusubukan talaga. Kuya Joe, bigyan nyo kami rito ng inspirational pakahulugan ninyo. Mga kapatnubay, ang lalaking patay ang isang kamay. Sa batas po ng mga Hudyo, sa araw ng pamamahinga, marami ang ipinagbabawal. Pero, ayon po sa Panginoong Jesus, walang bawal na araw sa mga gumagawa ng mabuti. Yun ang sinasabi, yung mga pangipangilin na ganyan. Pero kung kabutihan man ang gagawin mo, abay, walang bawal na araw diyan. Mabuti ang gagawin mo sa kapwa mo eh. Ibig sabihin, taong nangangailangan sa araw ng pamamahinga, hindi mo tutulungan. Ang masama yung titikisin mo yung tao. Yun ang hindi kalugod-lugod sa Diyos. Yung ang tao'y alam mo na nangangailangan. Tapos sasabihin po, hindi pwede. Araw ngayon ng pangilin ngayon. Hindi pwede yon. Hindi kalugod-lugod yun. Kuya Ben. Itong pinag-uusapan po natin, halos karugtong nung kanina. Na ito talagang mga tao, talagang itong mga may galit sa ating Panginoon. Talagang naghahanap talaga sila na palagi na kailangan masilo nila si Jesus eh. Pero, makikita natin ang mga kasagutan. Ang gaganda ng sagot ni Jesus eh. Sabi ko nga po kung itong uri ng karunungang ito, wisdom na ito, ang maibibigay sa atin, sa isang katulad ko, sa isang tulad natin na narito ngayon, marahil, mahirap tayong ipitin ng kung sino-sino lang na yung ating pananampalataya ay hindi nila basta-basta magagapi at lalakas tayo. Yung ating kahinaan, makakatagpo tayo lalo ng higit na kalakasan. Imagine sa halip na sagutin ni Jesus at masilo siya, iba ang kanyang sinabi na ayon ba sa kautusan na magpagaling kung araw ng pamamahinga? Dito, siyempre, kung pangkaraniwan, ang wisdom, kung pangkaraniwan katulad sa atin na tao, ang isasagot natin dito, yung naayon sa batas. Ganyan kahit yung mga abogado, naayon sa batas. Kahit baluktutin ito, kung abogado ka, naayon pa rin sa batas. Kuya Men, Kuya Joe. Bakit? Tatanungin natin yung ating mga tagapakinig, hindi po ba sa kaso, ano ang ipinapanalo? Ano ang ipinapanalo? Ang ipinapanalo, ayon sa ebidensya na isinusumite, ayon sa mga testigo na nagsasabi, sinungaling man yung testigo, tama man o hindi ang dokumento, basta ito ay naipresenta ng napakalinaw, talagang tinatanggap ng husgado. Kahit yung tao ay walang kasalanan, nababaluktot sapagkat yung naayon sa batas, yung tanong naayon ba yan sa batas? Yun ang tanong sa ating Panginoon. Ano ang sagot na napakalinaw na maganda rito? Ganito kasimple ang ibig sabihin niya Kung ito bang batang ito na nagugutom dito sa bansang Pilipinas, na nakikita natin sa kapanahunan na ito sa gitna ng kalye na nagugutom, hihintayin pa ba natin magkaroon ng batas na ukol na itong mayayaman ay ito'y pakainin bago sila magpakain dito sa mga batang ito? Ito ang nangyayari. Hindi na kinakailangan hintayin pa na magkaroon ng batas
na itong mga batang mahihirap na ito ay pakainin sa lansangan. Kinakailan ngayon na, sabi ng ating Panginoon. Ngayon ang pangangailangan. Bakit hindi ko gagawin? Kung ito bang may sakit na ito, dahilan sa panahon ngayon ng pamamahinga, panahon ngayon ng iyong pinagbabawal sa batas ni Moises, naghihingalo na. At dapat operahan ito kung mayroon siyang tinatawag na sumabog na yung abdo niya o anuman na bahagi ng kanyang katawan o appendicitis niya bubukas pa natin, patayan. Ganong karunong ang kanyang mga kasagutan. Kaya hindi makahuma itong mga Eskrib at Pariseo sapagkat alam ng Diyos, alam ni Jesus ang pakay nitong mga taong ito. Malinaw sa ating Panginoon kung ano ang ninanais lamang sa Kanya nitong mga Eskrib at Pariseo. Ngayong kapanahunan na ito, gayon din naman, hindi kailanman may pagkakaila ng mga nanunungkulan, yung nais manungkulan. Alam ng Diyos at nakikita at nababasa ang iniisip ng mga politikong tumatakbong yan. Alam ng Diyos kung ano ang kanilang kalooban. Hindi pwedeng linlangin ang Diyos na maaari nilang linlangin ng mga tao sa pagpili sa panahon ng halalang ito. Pero hindi kayang linlangin ang kaisipan at karunungan ng Diyos. Simple lang ang isasagot ng ating Panginoon. Kung tatanungin siya, sino ang dapat ihalal? Kung tatanungin ang ating Panginoon, sino ang dapat maluklok bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas? Ano ang isasagot? Napakasimple lang. Ang sasabihin, yung may paglilingkod sa Diyos. Yung may paglilingkod sa Diyos. Hindi sasabihin sa tao, yung naglilingkod sa tao. Hindi. Sapagkat kapag naglilingkod sa Diyos, naroon sa kanyang kalooban, naroon sa kanyang isipan, naroon ang kabanalan at kalinisan ng puso kung sa Diyos naglilingkod. Pero pag sa tao naglilingkod, nalalagyan yan. Kurap yan. Maniwala kayo 100%. Kaya hindi malilinglang. Hindi kayang linglangin. Sa mga panahon na ito, mga nagpapahayag ng mga nagsasabing CJLA, mga Diyos, mga tao, mga bayan, makakalikasan at lahat-lahat na yata sinabing talaga pati kung pwedeng sabihin silang kasantus-antus-antusan na mga pangako sa ating sambayanan, hindi pwedeng linlangin. Kaya tanong sabi ng ating Panginoon, iunat mo ang iyong kamay. Iniunat nga nito ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Ang tanging makapagpapagaling sa problema ng bansang Pilipinas, sa problemang tinatahak natin sa ngayon, ay Diyos na lamang ang kailangan. Sapagkat maniwala man po kayo mga minamahal kong mga tagapakinig, anuman ang sino man ang piliin natin, laging involved ang pangangailangan ng mundo, laging involved yung ibang tao, at tao ang kanilang paglilingkuran, hindi ang Diyos na naroon sa kataas-taasan na makapagliligtas, makapagbibigay sa atin ng tamang landas ng buhay. Kaya minamahal ko mga tagapakinig, maging maingat po tayo sa paghatol, sa pagtingin, na katulad ng ginagawa ng mga Eskrib at Pariseo nagkukunwari upang masila ang ating Panginoong Hesus. Ngayon din naman, marami nagkukunwari, gumikilos, nangangako upang masila ang kanilang mga buto. Pero mag-ingat, isa lang ulitin ko, ang isasagot ng Panginoon, maging lingkod ka ng Diyos. Kapag lingkod ng Diyos, nasa puso, nasa kalooban, banal ang ibibigay nilang paglilingkod sa sambayanan. Pero pagka naman ikaw ay naglingkod ka naman ng tapat, napakaraming mga opportunista naman dyan. Yung sisirain ka naman dyan. Kalimitan ni ganun yung ikaw ay, kita mo, dito sa bandang huli, nung nasisilo sila ng Panginoon, kanila man pinag-usap-usapan kung paano ipapapatay. Ito'y totoong nangyayari. Hindi ba? Kuya Men, ano? Itong pinag-uusapan natin, akma talaga ito sa panahon Ito'y tunay na nangyayari.
sino ang mga unang namamatay na lingkod bayan na talagang ang kanilang paglilingkod ay naayon sa kalooban ng Diyos? Si Magsaysay, patay. Oo, hindi.